Okay, mga ka-clear, ha? So, para lumalabas, walang kopya ng affidavit, Dating no? gitna. Okay, you may call him. Mr. Chair, I'm calling Mr. Orly Regala Gutesa para po humarap sa atin. Mr. Gutesa, kayo po ay umupo dito sa may gitna. Pakibigyan mo ng copy si Mr. Chair. Okay, bigyan mo si Chair. O, sige, dito na tayo. Mga ka-clear. Mas mabilis. Ilang minuto to? O, 6 minutes. Wait lang, ha? Ito na lang. Kung ano yung mga sinabi niya. Aralin natin. Pero bilisan natin to. Wait lang, wait lang. Okay. Yung nasa likod ni Erwin Tulfo na huli sa camera, sumesenyas ng 3 sa witness. Oh! So, scripted. Anyway, ano natin yung demeanor niya, ha? Paano siya mag-testify? Na-share ko na ba? Okay, sige. Naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Wala akong iniisip na kapahamakan para sa kanila pagkos ang gusto ko lang maayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami. Noong December... Naging ano ka talaga ngayon? Naging nationalistic ka? Patriotic ka? Ba't ngayon lang? Yeah? Ba't ngayon lang? At talagang meron pa talagang script yung paano ka i-intro, kung paano ka nakilala. Out of the blue? Diba? Bigla kang sumulpot. Diba? 5, 2004, na-hire ako bilang security consultant sa Ako Bicol Party List or AKB kay Congressman Saldico. At nasimula ng duty ko kay Congressman Saldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC, sa Horizon, sa Bonifacio Global City, kung saan nakatira si Kong Saldico. Tuwing may duty at detailed ako sa basura, it means itong basura, ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. So, di ba? Stick to the script. Baka kung ano masabi mo. Sabi ng director. Di ba? Sabi ni, ni Senator Marcoleta, I don't believe in Marcoleta's instant witness, very scripted. Upload of USD. Kaya nga tingnan natin, di ba? Yes, Sir Honor. Tuwing may duty detail ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Valley 36, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may post-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Ha? May post-it talaga? Okay. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magdi-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tiksay. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. Ang mga nangyayari kapag duty kami sa basura, kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valley 36 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valley 36 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang Masyadong detalyado, mga ka-clear, ha? Masyadong detalyado. emplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. 46 na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valley 36. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence sa Taguig. At dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Bago ibaba ang nasabing basura, ito... Merong napuputol sa binabasa mo. Alay, kabisado. Kabisado. Bakit? Mga clear ito lang nga. Siya yung gumawa ng affidavit, right? Mga clear. Siya yung gumawa ng sarili niyang affidavit. So, hindi ba dapat nasa kanya yung original? Hindi ba? Bakit parang wala sa kanya yung original? Parang photocopy yata yung nasa kanya. Bakit kabisado ni Senator Marcoleta yung sasabihin niya? Diba? Ayoko sabihin siya yung gumawa. Kaya lang bakit mas kabisado niya pa kaysa sasabihin itong si Gutesa? Tignan nyo. Huwag kang magmadali. Diba? Talagang take your time.
Attorney Claire, yung lawyer po na nakalagay sa affidavit, may statement po na hindi daw siya ang nagnotaryo nun. Yan nga rin sabi ni Maylene Maria Nanale. Attorney Claire, yung lawyer po na nakalagay sa affidavit, may statement po na hindi daw siya ang nagnotaryo nun. Patay. Di ba? Di ba? Sige, titigapin natin to. Tingnan ko lang to, ha. Kasi mga kakli, ganito yan. Pag hindi yan notaryado, ano bang dahilan kung bakit kailangan magnotaryo, inotaryo? Kasi pag notaryado yan, ibig sabihin umapil ka sa isang notary public at pinatutuhanan mo yung statement mo dyan. So, kumbaga, pag notaryado na yan, because merong authority, no, na nabigyan ang isang notary public na i-attest mo yung katotohanan na siya ang gumawa at siya ang pumirma at naintindihan niya yung gawa niya. Diba? Yun ang patutuhanan ng notaryo publiko. Na siya mismo ang pumirma niyan. Naiintindihan niya yan. Kasi doon sa, parang sa jurat, sasabihin niya na naintindihan ng tao yung ginawa niya. I hereby, diba? Sworn and, ang tawag na, sworn and, ano yun? Nakalimutan ko na. Subscribe and sworn to before me. Yan. Subscribe and sworn to before me. Ganyan, in the city of ganyan. Yan. Ibig sabihin, pinirmahan niya yan sa harapan ko. So, kung pinirma niya yan, naiintindihan niya yan. Kasi tatanungin naman ng notary public. O, taas mo yung kanang kamay mo. Naiintindihan mo ba itong sinulat mo? Ikaw ba pumirma dito? O pirmahan mo sa harapan ko to? Ikaw ba to? Amin na yung ID mo. Ayan yan, di ba? So, kung sinabi ng lawyer, ng notary public, na hindi siya ang nagnotaryo niyan, ay meron. May depekto yung statement niya. May depekto yung kanyang affidavit. May depekto. Di ba? So, ang depekto niyan is, pwede lang niya makonsider as private document. Kasi pag notaryado na yan, pwede na siyang consider as public document. Parang pwede mo siya i-present. Di ba? Parang na-authenticate na siya na totoo yan. Private document yan. Tapos, ang dating pa is, ang liit na bagay, nasasabihin mo notaryado yan, humarap ka dito sa notaryado yan. Tapos yung tao palang pumirma dyan, hindi pala yan yung notary public, so fake yan. So sa maliit na bagay na nahulihan ka na namemeke ka, what more sa katotohanan doon sa sinabi mo? Diba? Sa malaking bagay na sinabi mo dyan. Okay? Kasi pwede naman panotaryohan yan. Gawa ka ulit, panotaryohan mo ulit sa totoong notary publiko. But the mere fact na umapir ka dyan at ninotaryohan yan, at parang sinabi mo dyan na you appeared before that notary public when in fact you did not, ay malaking bagay yun kasi lumalabas nun, pwede ka magsinungaling sa mas malaking bagay. Di ba? Madali. Naputol na. Ulitin mo yung paragraph 20. Hindi ko makita na Di ba? Sarili niya statement, din niya matandaan. putol na siya. Di ba? At kaya ang direktor, cut. May director kanina sa Senate hearing, Santos Osea, cut. Mali, wala na, puto na yung script. Kaya pala memorize ni Senator Marcoleta, binigyan na siya ng copy ng sarili. Diba? Alam mo, with this, ayoko man, wag natin bagbintangan si Senator Marcoleta. Alam mo naman, mga kakli, sabi natin, pagtatanggol natin si Senator Marcoleta. Kaya lang with this, kahit tayo yung judge, totoong kaso, maghihinala ito na scripted to eh. Kahit hindi maghihinala. Tapos tumayo pa, nagbigay pa ng script, parang nagbigay pa ng affidavit itong si Senator Marcoleta. Siya lang yung may hawak. Siya lang yung may kopya. Si Nanay Brenda Barton talaga naman po mangalawa pa kay Shiro Kansaki. Galit si Senator Marcoleta? O talaga mukha lang siya laging galit? Diba? Sarili mo statement, hindi mo kabisado, diba? Doon pa lang alam mo na, dapat alam mo putol eh. Diba? Parang ginutom ako, pakakatingin ko dito sa likod, mga parang asap niyang kumain ng sandwich, Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence, Taguig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira.
Alam mo mga Cleo, yung mga tirahan naman na ganyan, parang madali na yan ipa-check. Hindi ko alam kung totoo na ba o totoo siya nag-ano do'n, nagtrabaho, okay, let's say totoo siya nagtrabaho do'n, pero tingin ko maliban sa sinasabi niya, mas gusto natin yung merong resibo, katulad nung ginawa ni Bryce Hernandez. Kaya alam mo, kaya medyo mas lumaki yung integridad na sinasabi ni Bryce Hernandez kasi nagpakita siya ng ibang mga resibo, text, pictures, tapos inooha naman ni Alcantara, hindi niya dininay yung text ni Joel Villanueva. Pero pag ganito, syempre medyo masarap lang pakinggan, parang chismis. Pero, Attorney, yung witness nila dating security bodyguard ng mga DDS. Oh, talaga? Joel Alut? Talaga? Aha. Sige, tingnan natin Marines Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Ang labing isang McKinley Street, 42 McKinley Street, 42 sa 42 McKinley Street, Taguig. McKinley. Ang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico, sa Horizon Residence at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, backup at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko po nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Diba, una mga kapila, sabi nga natin, yung bigla siya, dumating. Tapos kay Senator Marcoleta siya pumunta. Okay, di ba? Tataka tayo, iba yung chairman, bakit hindi siya chairman? So, 2:00 siya nakipagkita kay Senator Marcoleta. Nasabi kaya ni Senator Marcoleta na may taong makikipag-ugnayan sa atin. Pumunta sa akin, binasa ko yung affidavit. Sabi ko, gawin niya muna yung affidavit, panotaryuhan niya. Yung ba, nasabi niya lahat yun? Fake yan. Kasi yung sabi niya, hingi daw siya protection at binawi protection. Yun nga. Diba? I need protection. Kaya tapos sabi niya, diba, kaya ko ang sarili ko. So, sino ang nagpalagay dyan sa statement mo na kailangan mo ng protection? Katulad din ba ito kay Diskaya? Tanim ebidensya si Marcoleta, DDS style, Gina Nuna. Diba? So, unang-una, ina-analyze ko lang may misteryo ba sa kanya? Misteryoso ba siya? Diba? Ang dali talagang mag-pinpoint, mga ka-clear. Pero, sana, mapakita yung resibo. Sa tagal-tagal mo nagde-deliver text. Ganun ba? Di ba mga clear? Text. Pictures ng maleta. Katulad ng ginawa ni Pictures kahit hindi na nakabuyang-yang. Yung pictures lang nadadali nyo doon. Di ba? Katulad dito mga clear. Di ba nung sinabi naghahakot daw yung mga tao ni Saldico? Na-picture na agad, di ba? Especially now, ang dali-dali mag-picture sa cellphone. Na-picture na agad. Puro tarpaulin ang parang gilid ng bahay, di ba? Diyan sa tinagal-tagal mo dyan, ilang taong ka bang nandiyan dyan? 1 year. Almost. December yata 2024 hanggang August 2025. Hindi pala, wala palang 1 year. Almost 6 months or 8 months. May picture ka ba? Di ba? Yun lang naman yun. Resibo lang. Kasi kung ganito lang, ang daling manira. Tapos, ang lumabas ngayon, mga ka-clear, ang lumabas pa sa balita, yung daw ibang pera dinala sa compound ng palasyo. Di ba sinabi doon sa Aguada? Diba?
Kung halimbawa man tapat lang yun ng Malacanang, hindi siya parte ng palasyo. So, wag dapat ganun kasi may iba yung isip ng tao, baka isipin sa Malacanang yan dinala. When in fact, hindi. At walang resibo. Yun lang mga clear, ha? Kasi tayo dapat dito, tawag dito, sa pagdinidig ito, neutral, at tignan lang natin. Di ba? Ayusin natin. Sabi ngayon, kay Bryce, may resibo, kahit paano. Si Diskaya, yung sa mga binanggit nila, wala pa. Pero sabi niya, nasa bahay pa rin nila at mga cellphone. Sana makuha. Sana walang mga ibang elemento na pupunta sa bahay nyo para maghalugog. Di ba? May message po na-receive si Erwin Tulfo na binasa niya. Dati daw po bodyguard ni Sara Duterte ang witness ni Marcoleta. Oh! OMG! Nako, thank you Ma'am Lily. Sabi ko, hindi ko po talaga lahat ito napanood. Sabi ko, binabasa ko lang kung paano yung demeanor nila, paano sila magsita, ano nangyari. Pero the rest, hindi ko talaga napanood. Pero thank you for that. So in other words, ang tanong nga natin, bakit kaya pumunta si VP Sara doon sa Senado? Kung dati itong bodyguard, may connect kaya? May connect. Hindi na nagbibintang, nagtatanong. Pansin ko lang, attorney, mga Duterte blocks sa Senate hearing, pilit iniuugnay yung anomalya paakyat sa Malacanang. Tama. Kahit walang ebidensya. Diba mga clear? Yun ang sinabi na magiging PR nila. And the problem, mga ka-clear, mga problem, kaya hindi takot ang Pangulo. Kasi hindi naman siya involved sa flood control project. Kasi may DPWH siya eh. Dapat gawin niyo yung trabaho niyo. Diba? Saka mga clear, sabi nila, 3 taon daw, hindi napansin. Hindi daw napansin ng Pangulo. Ganito yan mga ka-clear. Sabi ko sa inyo, sa 1 year niya, yung year 2022, hindi po ang Pangulo ang gumawa ng budget na yon. Sakup pa yon ni dating Pangulong Duterte. Kasi di ba sinasabit niyan December bago mag-January. So hindi pa po sila gumawa nun. So ang budget na ginawa nila is 23, 24, and going 25. Di ba? Nagkaroon ng bulilyaso na sobra noong 25. So unti-unting nararamdaman. Di ba? Oh, tandaan natin. Oh, yung ginawa noong 2024 para sa 2025, yun yung nagkaroon ng problema. Kasi hindi pa tayo tapos ng 25 eh. Di ba? So, tandaan natin, ang ginawa pa lang is 23, 23, papuntang 24, 2024, papuntang 25. Di ba? So, hindi pa tapos yung 3 years kung iisipin nyo. Tandaan natin, yung mga unang taon niya, unit team pa yun. Di ba? So, marami pang mga tao dyan na ang mga nag-appoint pa, mga dating tao ni dating Pangulong Duterte. Okay, sige. Sino ba nag-appoint? Sino nag-appoint kay Alcantara? Para maging DE. Di ba si Mark Villar? Sino nag-appoint? Sino bang umamin kanina? Ayaw pa nga niya sabihin, di ba? Ang layo-layo, iniikot-ikot niya yung sagot. Sino nag-appoint? Na ASEC, saka USEC, kay Bernardo. Mark Villar. Si Mark Villar, sino ba yan, di ba? Kanino ba yan? Kanino bang DPWH secretary yan? Halos tao pa ni Mark Villar. Kaya ito, tingin ko, si Manny Bonoan, di ko alam kung meron siya sariling anomalya, pero ang halos tao na iwan sa kanya, dahil medyo may edad na siya, siguro di nagbago, yung pa rin na dating tao ng Duterte. Isipin natin yung mga clear. So in other words, itong mga to, let's say, sino nagre-report na kumpleto na? Di ba, sa Bulacan na lang tayo, di natin alam sa iba. Bulacan na muna tayo. Sino nagre-report? Sino magkakutsaba? Di ba si Bernardo, saka si Alcantara.
Sa Tosindares, yung mga bata ng engineer. Okay? So, ang tanong, sino nagre-report kay Manny Bonoan, Secretary Manny Bonoan, na kompleto, completed ang projects, pero nakukolekta nila? Hindi ba, let's say Bulacan na, hindi ba si Alcantara at saka si Bernardo? O sabihin natin si Bernardo, Yusek yan eh. Alcantara, DE. Di ba? Oh, naging acting DE si or assistant DE si Bryce Hernandez. Tao din ni Alcantara. So kung isipin mo, hindi yan tao talaga na faithful, totoo sa trabaho, hindi sila tao ni Pangulong Marcos Jr. Tao sila ng mga Duterte at saka ni Mark Villar. Oh, di ba? So now, ngayon, nung nagre-report sila kay Secretary Manny Bonoan, ito po, kumpleto na po. Completed. So si President, kukunin ngayon yung report ng DPWH. Completed ang 5,000 plus na flood control projects. Ipagmamalaki. Bakit? It completed eh. Completed. So kailan niya ni-report na completed? 2024. Diba? If I'm not mistaken, SONA 2024. Diba? Oh. Hindi masyado tag-alan, pero konti, bumabaha. Hanggang nagdaan itong dalawang bagyo at habagat na sobrang baha. At that time yata, nasa US pa si Pangulo. Minute pa si dating, si President Trump. Pero every now and then, di ba, nag-press briefing kami kahit bumabagyo. Ito nga mga clear eh. Sabi ko sa mga kasamahan ko ganito kanina. Pag may bagyo, may trabaho. Kasi kami, nag-press briefing kami pag may bagyo eh. Oh. So doon nakita ng Pangulo. 2025, di pa tapos mga kakli, July, August. Almost less than a year, nakita na ng Pangulo ang epekto ng anomalya sa flood control projects. Kaya pinaimbestigahan. That's the point. If you can see the timeline, tao pa niya eh. Yung dating Pangulong Duterte, yung iba dyan. Ngayon lang talaga, umaalagwa at naiimbestigahan itong mga taong ito. Kaya sabi ni Sec Vince, kahit mawalan na ako ng DE, lahat na lang ng mga walang kwenta at bulok, umalis kayo dyan. Diba? Maraming pinasok bago umalis si Duterte sa posisyon, marami siyang pinasok sa bawat pwesto. Tandaan mo sino yung Kalida? Pinasok niya sa COA, di pa. Hindi ko alam ba't natanggal yun. Buti natanggal yun. Kalida. O di ba tao ni Duterte? COA. Marami siyang pinuwesto sa posisyon na hindi pwedeng tanggalin agad. See? Dapat yung maintindihan ng tao. Hindi pwede yung mga iba tatlong taon, di napansin. Di ba? Siyempre, nandun yung tiwala niya doon sa cabinet secretary niya na lahat kumpleto. Oh, yun yung point. Nung nakita niya, teka lang. Secretary Manny, what's happening? Diba? That's the point. Witness ni Mercoleta may susumesenyas noong tinatanong ni Erwin Tulfo, pagmasdan niyo yung taong naka-face mask. Tinuturuan yung witness, tignan niyo yung may kamay at daliri sinesenyasan. Diba? Oh, dami nakapuna. Diba? Dami nakapuna. Well, dito pa lang, sabi nga natin, bakit? Anong misteryo meron to? Diba? Tapos sabi niya, doon sa statement niya, kaya kinakailangan ko po ng proteksyon. Tapos all of a sudden, hindi po, kaya ko po sarili ko. Mukhang wala sa loob niya yung sarili niyang ginawang affidavit. Diba? Kapag ibig sabihin, naiiba yung statement mo, may something. Kasi kababasa mo pa lang tapos hindi mo na, nakalimutan mo na kung ano yung gusto mo. Pero tayo mga ka-clear, we have to be critical.
no, on their statements para malaman natin, uy, parang may mali eh. Diba? Ganun tamang pag-cross-examine mga kri. Makatututo kayo niyan pagka lagi natin ina-analyze yung galaw, salita. Very common, meron lumalapit sa DOJ to blow a whistle. Bakit kay Marcoleta Bongkamlot? True. And, diba? Kung gusto mo talaga, for me lang if you want to appear neutral, you go to the chairman. You go to chairman. Di ko sasabing hindi neutral si Marcoleta, no? Kaya lang, kung lumalabas ang dating guardian ni Sara, tapos pinuntahan ka ni VP Sara, tapos si Mike Defensor, ikaw din ang pinuntahan, bakit? Diba? Pero syempre, sasabihin naman, ang pakialam mo. Ano pakialam nyo? Sa akin lumapit dahil may tiwala sila. Eh, okay na. Eh di, okay. Eh di, wow. Diba? Kailangan kasi, mas matibay. Ang hirap nito puro name drop eh. Name drop. Sana makitaan natin yung ako so far. Dalawa yung nakikitaan ko na talagang gustong mag-testify ng asing gusto talaga. Si Bryce, saka si Mendoza. Saka may isa pang yung takot na takot, yung isang contractor, yung medyo yung buhok niya, medyo mahaba pero siya, medyo blondie. Very, very light yung pagka-blondie niya. Sino yun? Yung sabi niya, takot na takot na siya. Si Sally. Tama ba? No? Sally, no? Oo. Sabi ni Dio. Si Sally. Oo. Santos ba yun? Oo. Mike Defensor, sumipsip yan ng gusto kay PBBM. Yung pala DDS siya. Ganon. Ayun.